Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mga kapatid sa Islam, tayo ay magpapatuloy sa ating pagbibigay ng mga paalala patungkol pa rin sa ating tinatalakay sa uri ng pagsamba na tinatawag na al-ibadatul qawliyah. Mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating pananalita o gamit ang ating dila. So marami na rin tayong mga nabanggit at insyaAllah nawa ay nagpapatuloy tayo sa pagsasaulo at pag-a-apply ng mga natutunan nating mga istighfar. So nung una, nabanggit natin na kabilang sa mga pagsamba na ginagamitan ng dila ay ang pagbabasa ng Quran. Gayon din yung pagdidikir o pagkumita kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan dito tayo nagpo-focus. Sapagkat napakarami talaga yung mga binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dhikr o mga adhkar. Pag sinabing dhikr, singular. Pag sinabing adhkar, plural. So maraming mga paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. At may kalakip itong mga iba't ibang mga gantimpala tulad ng ating mga nabanggit. Tulad na lamang ng pagsabi natin ng subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil azim. So nung nakaraan mayroong brother, isang brother na pag-uwi niya ng bahay nila, nag-message siya sa akin. Sabi niya, Imam, ano na yung binanggit niyo kanina? Ano na yung sasabihin? So yun, select natin. So ibig sabihin, nagpapakita na itong brother na ito ay interesado talagang matuto. Kasi kung interesado tayong matuto, ay gagawa tayo ng paraan, magtatanong tayo, magsasaulo tayo. At ang mga kaalaman mo sa Islam, nangangailangan ko talaga ng magsasaulo. Kasi paano natin mababanggit itong mga dhikr na ito, mga kapatid, kung hindi natin sa ulo? Sa una, pwede natin isulat, pero hindi naman sa lahat ng oras ay hawak natin yung note natin. May mga pagkakataon na wala yung mga note natin. So higit na mas mainam kung paunti-unti ay nagsusulikat tayo para may sa ulo ang mga adhkar na ating mga nababanggit ayon sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At nabanggitin natin yung patungkol sa Ayatul Kursi. Di po ba? Sino man ang bumasa nito, pagkatapos ng mga obligatong pagdarasal, walang makakapigil sa kanya sa pagpasok sa Jannah. Di ba na siya ay mamatay? Okay? So, meron na bang nakapagsaulo sa atin doon? Bukod sa mga naunang nagtaas ng kamay ng unang pagtalakay. Bukod doon, meron po ba yung mga nakasaulo na? At meron din kaya yung nagsasaulo pa? O, sino dito yung nakasaulo na? Okay. Ito, dati pa rin dati. Sino yung kasalukuyang nagsasaulo pala? Alhamdulillah. Sino yung hindi talaga nagsasaulo? Okay, tas yung kawayan. Kasi yung secret na lang. Pero mga kapatid, nawa ay magsumikap po tayo na magsali sa pagsasaulo ng mga adhkar. Opo. Kaya natin yan, insyaAllah, sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Basta nakhlas tayo sa gawain iyan at tayo nagsusumikap, ay tutulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allama al-insana ma lam ya'lam. Si Allah ang nagtuturo sa mga tao sa mga bagay na hindi nila nalalaman. So kailangan din natin mag-effort syempre. Okay? At nabanggit din natin kagabi kung ating maaalala yung binabanggit na itinuro ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang asawa, tinuro niya, di po ba? Pagkatapos ng salatul fajar, no? Yung subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. At nabanggit natin yung mga katimpala o kailangan na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at yung kahulugan no dhikr o paggunita na yun na itinuro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
So, meron tayong mga ina-upload actually sa Facebook page natin sa Aral ng Islam. So, pwede natin i-review siguro kung nakalimutan natin. And then, tandaan natin yung salita at i-search natin at kung kaya nga natin kung kaya nga natin isip sa cellphone o kaya ipaprint, idikit, sabi nga natin sa kwarto mo, bago ka matulog. Pagising mo ng umaga, pinapractice mo. Pag laging nakikita at inuulit-ulit, hindi natin namamalayan mga kapatid sa ulado na po natin yan. Okay? Ang importante, gumagawa tayo ng way. Paunti-unti. Alam nyo, yung pagunga, di ba? Kahit mabagal yan, basta gumagalaw. Patuloy, makakarating din yan. No? Nang malayo. No? So, ganun. Ang propeta sa Rizal sabi niya, yung paunti-unti na tuloy-tuloy ay higit na mas mainam kaysa biglaang pangmaramihan pero napuputol naman. Okay? So, kahit unti-unti lang, kung kaya natin isang sentence, no, isang pangungusap, after Fajr, sa susunod naman, Dhuhr, isang pangungusap, baka isang araw, tuwing after ng Salah, sa ulo na po natin yan. Basta may ginagawa tayo. Pero kung hindi tayo kikilos, wala tayong gagawing effort, ay hindi po talaga natin may isa sa ulo. Okay? So, mga kapatid sa Islam, lagi natin idalangin kay Allah na yung mga natutunan natin ay magtulong sa atin ang kabutihan dito sa mundo at higit lalo sa kabilang buwan. Pagkagawan tayo ng Allah ng kaalaman na mapapakinabangan, makapakipakinabang na kaalaman. No? At ngayon, sa tabing ito, ay nais naman natin banggitin yung tinatawag na Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Ano ba itong tinatawag na Sayyidul Istighfar? Sinasabi na ang Sayyidul Istighfar ay ang pinakamataas at pinakamainam na panalangin ng paghingi ng tawad. Masya Allah. Mataas at pinakamainam daw na panalangin sa paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakadetalyado ng Islam. Ano po? Kung tatanungin ka, ano ba yung pinakamainam na sasabihin kapag tayo hihingi ng kapatawaran o pinakamataas na panalangin sa paghingi ng kapatawaran sa tagapaglikha? Di ba? Meron binanggit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At pakinggan natin ito mga kapatid. Dahil babanggitin din insyaAllah, babanggitin natin dito yung binanggit na ilang paliwanag ng ating mga eskola upang mas higit na maging malinaw sa atin. Sabi nila, binabanggit ang Sayyidul Istighfar ay ang pinakamataas at pinakamainam na panalangin sa paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat tayo nangangailangan ng kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi lahat po tayo ay nagkakasala. Lahat po tayo nagkakasala. Oras-oras, baka minuto. Lahat tayo ay nagkakasala. Walang tao hindi nagkakasala. Okay? Lalo na sa atin bilang mga pangkaraniwang Muslim. Ito ay itinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at may dakilang din para sa sino mang magsabi nito ng may buong paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ito mga kapatid sa Islam? Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Istighfar ay yaqulul 'abd, ang pinuno, ang pinakamataas na uri ng paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sasabihin daw ika ng 'abd na alipin tayo bilang mga Muslim. Sasabihin natin, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana 'abduk, wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu, a'udhu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udhu laka bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tama ba? So, yun yung tinatawag na Sayyidul Istighfar. Pinuno na o pinakamataas na uri ng paghingi ng kapatawaran at panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ba natin mga kapatid sa Islam, nakabilang sa mga binanggit na gantimpala dito, pahingan natin itong Sayyidul Istighfar na ito, kapag daw binanggit ito sa umaga at dinagdag ka ng kamatayan, sa oras na yun, hanggang sa sumapit yung hapon, ikaw ay papasok sa Jannah. Ito yung Sayyidul Istighfar. At pag binanggit naman ito sa gabi, sa hapon, at natulog ka, at dinagdag ka ng kamatayan, halimbawa di ka nag-isip,
ay papasok ka sa Jannah. Amen. Sayyidul Istighfar. Sino sa atin ang hindi naghahangad na makapasok sa Jannah? I-combine pa natin yung mga ibang mga adhkar na nabanggit natin noong unang pagtalakay. Tapos isasama pa natin dito. Hindi ba malaki yung chance na dadagdagan? Kung baga siguro inisip mo 10%, naging 20%, 40%, inshallah 90%. O baka maging 100% sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag pinagsama-sama natin, napakalaki gantimpala mga kapatid sa Islam. Ano ang ibig sabihin ng Sayyidul Istighfar na ito? Siya, paliwanag ng ilan sa ating mga ulama. Pakinggan natin, insyaAllah. Okay lang ba kung tatapusin natin ito? Kasi sa mga susunod na gabi, baka wala kami kasi may musabaka, may contest na dadalawin kami sa Ilocos. So, prepare yung mga kapatid, pag wala rin si Ustad Abdurrahman dito, magkumbay-kumbay muna sa pag-iimam. Kung sino yung marunong bumasa ng Quran ay magtutulungan. Inshallah, pag-usapan natin yan. Okay. Sinabi, itong hadith na ito ay naikulat, sinalay sa isa Sahih Al-Bukhari. Ibig sabihin, 100% authentic itong hadith na ito. Okay? So, tsagaan nyo mga kapatid, huwag kayong maiinip, huwag kayong mayayamot, dahil yung ganyan parang nito hindi biro. Kaya nga tayo nandito sa dunya, kaya nga tayo nagsusumikap kumuha ng mga pagsaba, kahit pagod tayo sa trabaho, kahit puyat tayo, kahit nagugutom tayo, kahit nakukuha tayo. Kasi ang gusto natin, makapasok sa Jannah. Makamit yung awan ni Allah. Alhamdulillah, itinuturo sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daan patungo sa Jannah kung paano tayo makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, bakit tayo may ayamot? Di po ba? So, tapigin natin yung katabi natin siguro kung maingay, ni-stop po tayo o nagpipintuan, sabihin natin ulit, brother, sister, baka pwede makinig muna tayo. Mag-aral muna tayo. Mamaya na tayo magpintuhan. Di ba? O baka may nakakarinig siya, ha? Okay. Sabi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Anong ibig sabihin? Sabi ko, Allah, ikaw ang aking Panginoon. Walang ibang Diyos maliban lamang sa iyo. Imagine? Sabi ng ating mga ulama, sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, sabi niya, ito ay nagsisimula ito sa tauhid, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat walang tatanggapin tauba, walang tatanggap ng ating tauba, pagbabalik ko, maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-umpisa agad ito sa tauhid. Ito sabi niya ay pagsasakatuparan ng la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ano ang ibig sabihin ng la ilaha illallah? Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkilala na siya lamang ang Rabb sa tauhid ar-rububiyyah, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain, kanyang paglikha, pagbibigay ng buhay, pagbawi ng buhay, pagbibigay ng biyaya, pagkukontrol sa kanyang mga nilikha, sa pangangasiwa. Yan yung tinatawag na tauhid ar-rububiyyah. Hindi ba? Yung una nag-umpisa sa tauhid al-uluhiyyah. Allahumma anta rabbi. Sinabi mo, ya Allah, ikaw ang aking Panginoon. Di ba? Nababanggit, nakaliwanag din yung Ustad at lagi natin narinig mga kapatid. Yung pagpapaliwanag sa tinatawag na tauhid o kaisahan ni Allah. Ang tauhid, wahada yuwahidu. Gawin mong isa ang Allah subhanahu wa ta'ala nang wala siyang katamban, siya bukod tangi. Bukod tangi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Una, tauhid ar-rububiyyah. Kaisahan ni Allah sa kanyang pagkapanginoon nang tinutukoy ang kanyang mga gawain. Tulad ng nabanggit, paglikha, pagbibigay biyaya, pagtutustos sa ating pangangailangan, pagkontrol, pangangasiwa. Yan ay kaisahan ni Allah sa kanyang mga gawain. Al-uluhiyyah. Kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid al-uluhiyyah, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba lamang sa Kanya. Dito papasok yung la ilaha illallah. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang kay Allah. Dito natin binabanggit, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw lamang Allah ang aming sinasamba at ikaw lamang po ang aming hinihinga ng tulong. So, dito papasok yung la ilaha illallah. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang Allah. Okay? At pangatlo, tauhid al-asma'i wa sifat. Kaisahan ni Allah sa kanyang mga pangalan at kanyang mga katangian. So, nag-umpisa ito sa tauhid. Allahumma anta rabbi. O Allah, ikaw ang aking Panginoon. La ilaha illa anta. Wala nang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang ikaw, ya Allah. Maliban lamang sa iyo, ya Allah.
Okay? Nag-umpisa siya sa Tauhid. Okay. Kasi yung mga hindi kumikilala sa kaysa ni Allah, kahit humingi sila ng kapatawaran sa kanilang mga sinasabi, hindi sila papatawarin. Kasi si Allah yung Panginoon natin eh. Siya yung lumikha sa atin. Siya lang yung may kakayahang magpatawad sa atin. Kaya dito ina-acknowledge natin yung kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang tunay na istighfar, paghingi ng kapatawaran sa Allah, ay dapat magsimula sa tamang akida o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So yun ang unang paliwanag sa unang pangungusap. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Wa Allahumma wa Allah, ikaw ay aking Panginoon, walang ibang Diyos na karapat-dapat sa maliban lamang sa iyo. Next, pangalawa. Tingnan natin mga kapatid. Khalaqtani wa ana 'abduka. Nilikha mo ako ya Allah at ako ay iyong alipin. Kaya nga, ma-realize natin mamaya bakit ito tinaguri ang sa iyong istighfar. Kapag mapapakinggan natin, marinig natin yung paliwanag ng ating mga ulama. Sabi na, nilikha mo ako at ako ay iyong alipin. Sabi ng ating mga ulama, ito daw ay nagpapaalala sa ating lahat ng ganap na pag-aalipin ubudiyya. Ipinapaalala sa atin na tayo ay mga alipin, lingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, sabi niya, ang pinakamalaking o pinakadakilang karangalan daw ika ng tao ay ang kanyang, sabi niya, na tayo ay maging alipin ni Allah. Pagiging alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine mga kapatid, pinili tayo ni Allah bilang mga Muslim, bilang kanyang mga alipin. Sino ba naman tayo? Nai-imagine ba natin yung biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bilyon-bilyong mga tao. Yung ibang mga nasa ligaw na sekta, halos magpakamatay sila sa pagsunod sa kanilang mga ritual, sa kanilang religiyon. Gawin nila lahat, ubusin ang kanilang yaman, ang lakas, ang kanilang oras, panahon, sa pagsunod sa kanilang religiyon, sa pagkakala na sila ay nasa tama. Pero walang sa-isa yung kanilang mga pagsambag iyon. Subalit tayo, alhamdulillah, kahit ganyan-ganyan lang yung pamumuhay natin, hindi man tayo mayaman, higit pa tayo sa pinakamayamang tao sa mga kufar. Dahil bakit? Tayo ay mga Muslim. Ibibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Takbir! Ito ay dapat natin ipagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ito daw yung pinakadakilang karangalan ng tao na ibinigay sa kanya ng Allah na siya ay ibilang niya sa kanyang mga alipin. At sabi rin, ang pag-amin na tayo ay alipin ay nag-aalis ng pagmamataas o bibig sa ating puso. Okay? Kapag lagi natin iniisip na tayo ay mga alipin lamang ng Allah, mga kapatid, gaano ka man mayaman, gaano ka man kamakapangyarihan, ano man yung estado o antas ng iyong pamumuhay, kahit iniisip ng iba na ikaw ay nasa pinakahulog na ng tagumpay, kapag iniisip natin na tayo ay mga alipin ni Allah, ay hindi tayo kailanman magmamalaki. Napaka-liit lang natin. Diba? Yung mundong ito, napakaliit lang sa paningin ng Allah. Tapos yung mga building ay napakalaki. Tapos ikaw tayo bilang mga tao lang. Kung titignan mo sa outer space, yung mundo parang munggo. Tapos napaloob pa rin yung mga malalaking bundok, mga building. Tapos tayo maliliit lang, tapos magmamalaki tayo. Kapag lagi natin iniisip na tayo ay mga alipin ng Allah, hindi tayo kailangan magmamalaki. Aalisin natin yung tigil. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Hindi kailanman, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, makakapasok sa Jannah ang sino man na merong kahit napakatiting na pagmamalaki sa kanyang puso. Dahil tayo, mga alipin lamang tayo na Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo yung may kontrol ng mundo. Yung buhay na natin, hindi natin pagmamayari. Hiram lang natin yan sa Allah. Yung mga biyaya na natin, nagmumula kaya natin. Ano yung pagmamalaki natin? Wala tayong pagmamalaki. Lahat tayo ay mga mahihirap sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So tayo ay mga alipin ng Allah. Ipinapaalala sa atin na tayo ay mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqtani wa ana 'abduk. Wa Allah, nilikha mo ako at ako ay iyong alipin. Okay? Pangatlo, wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu.
Ako ay tumutupad sa iyong kasunduan at pangako ayon sa aking makakaya. Yun ang ibig sabihin. Ang sabi ng ating mga ulama, ang ahad dito na sinasabi ay ang kasunduhan ng tauhid at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasunduan, tauhid, nilikha tayo ni Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sabi ng Allah, hindi ko nilikha ang mga engkanto at mga tao maliban lamang na ako ay kanilang sambahin. Sambahin lang, yun lang dahil bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Liya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, upang sambahin siya na nag-iisa at huwag siyang ipagtambal sa anumang bagay o kanino man. Okay? Sino daw? Ito yung kasunduan. Ako ay tumutupad sa iyong kasunduan at pangako ayon sa aking makakaya. At sinabi, ang wa'di ka naman ay ang pangako ni Allah na gantimpala sa mga sumunod. Kapag sinunod natin yung kasunduan na yun, ay meron din pangako sa atin ng Allah. Ano yun? Ang ipasok tayo sa Jannah. Di ba? Yung hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya kay Mu'adh, di ba? Isa sa mga sahabi. Alam mo ba, sabi niya kung ano ang karapatan ni Allah sa kanyang mga alipin? At ano ang karapatan ng mga alipin ni Allah? Ang sabi niya, Allah wa Rasuluhu a'lam. Si Allah at ang kanyang sugo ang masigit na nakakaalam. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang karapatan ni Allah sa atin bilang kanyang mga alipin, siya lamang ang ating sasambahin. At ang magiging karapatan naman natin kay Allah, kapag siya lamang ang ating sinamba, na hindi tayo paparusahan sa araw ng paghuhukom. Yun yung makakamit natin insyaAllah kapag pinupad natin yung kasunduan ay tutupad na si Allah lang ang ating sasambahin, ay makakamit din natin ang pangako ni Allah na tayo ay hindi niya parusahan. Okay. Ang Muslim, sabi, ay nagsusumikap sumunod, ngunit umaasa pa rin sa awa ni Allah. So, nabanggit nga natin di ba? Kapag gumagawa tayo ng kabutihan, dapat ang iyan natin, nasa puso rin natin yung tinatawag na arwaja. Umaasa tayo sa gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Umaasa tayo sa awa at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangapat, a'udhu bika min syarri ma sana'tu. Ako ay nagpapakutkot sa iyo, Ya Allah, mula sa kasamaan ng aking mga nagawa. Bakit? Meron bang kasamaang dulot ng ating mga nagawa? Opo. Napakaraming kasamaang maidudulot ng ating mga kasalanan. At kabilang dyan, yung paglayo ng biyaya. Yung pagiging hindi ka panata, miserable. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Sabi ng ito, sino man ang makalibot sa akin, sa pagbulita sa akin, natutunan katotohanan na siya ay mamuhay ng miserable yung pamumuhay. Makita natin yung mga tao na kahit ano mga Muslim pero hindi nagsasala. Muslim pero hindi makita sa Jumu'ah. Muslim pero sa Ramadan lang. Tignan mo yung pamumuhay. Sila mismo makakapagpatunay. Pag nakalimot kay Allah, ang sabi niya na mamumuhay ka ng miserable yung pamumuhay. Sino ba sa atin ang gustong maging miserable yung buhay? Mahirap na lang tayo, tapos nakalimutan pa natin si Allah. Ang mahirap na nga dito sa dunya, papahirapan pa doon sa impyerno. Di po ba? So mga kapatid sa Islam, ako ay nagpapakutok sa iyo laban sa kasama ng ating nagawa. Ayon sa paliwanag ng ating mga ulama, ang kasalanan daw ay may masamang epekto sa puso at sa buhay. Totoo po yun. Natanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang makapagligtas sa bunga ng ating mga kasalanan. Kaya tayo ay nagpapakutok kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan dulot ng ating mga pagsuway sa Kanya. At ang istighfar ay hindi lamang paghingi ng tawad, kundi ito rin ay paghingi ng protection sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag humihingi tayo ng kapatawaran sa Allah, pag binabanggit natin ito, hindi lang tayo basta nakahingi ng kapatawaran kay Allah. Bagos hinihingi rin natin yung protection, pangangalaga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat tayo mga alipin ng Allah nangangailangan sa pangangalaga at protection ni Allah. Sapagkat kung iningatan tayo, pinoproteksyonan tayo ni Allah, kahit magsama-sama ang lahat ng jinn, kahit magsama-sama ang lahat ng mga tao, mga nilikha ni Allah, para gumawa sa atin ng kasamaan, ng kapinsalaan, kung tayo ay nasa pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi nila tayo kaya mapinsala. Si Allah lamang ang may kakayahang promotekta sa atin. At panglima, abulaka bini'matika alayya. Inaamin ko, O Allah, ang biyaya mo sa atin. Masya Allah. Pag-amin
sa mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung bibilangin natin, hindi natin kaya bilangin yung biyaya sa atin ng Allah. Imagine, ang Muslim, no? Kaya nga, konektado lahat eh, hindi tayo nagmamalaki. Yung biyaya na meron tayo, lagi natin sinasabi, yung nakamit natin, alhamdulillah, ito ay biyaya mo natin Allah. Hindi natin nakakamit yung biyaya na yan, o yung yaman na yan, yung mga material na bagay na meron tayo, dahil sa malakas tayo, dahil sa magaling tayo, dahil sa masipag tayo, dahil sa madiskarte tayo. Hindi po mga kapatid, hindi yan yung dahilan. Nakakamit natin yung biyaya na yan, nakakarating sa atin dahil sa kakahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil si Allah yung nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Si Allah ang tumutusto sa ating mga pangangailangan. Kaya bakit natin ipagmamalaki yung mga narating natin sa buhay? Bakit natin ipagmamalaki yung mga biyaya na meron tayo? Gaya alam natin na ang binigay lang yan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At masang tatanong sa atin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung yaman saan mo ginamit? Tatanungin tayo dyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naroon tayo sa araw ng paghukom, marami tayong yaman, pinagyabang sa dunya, hindi ginamit sa landas ng Allah, tatanungin ka sa araw ng paghukom, saan mo ginamit ang iyong yaman? Paano natin sasabihin? Kaya pag-aanda din natin yan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ay pinaamin natin yung mga biyaya na nakakamit natin ay nagmumulayan kay Allah at ang tunay na tawba ay may kasamang pagpapasalamat sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, malapit na matapos. Sabi niya, wa'abu'u bidambi. Sabi niya, inaamin ko ang aking mga kasalanan. So, inaamin natin yung ating mga nagagawang mga pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yung pag-amin ng kasalanan ay kondisyon sa tawbah. Kailangan, para mapatawad tayo ni Allah, kapag humingi tayo ng kapatawaran, kailangan tanggap natin na nagkasala tayo. Kung halimbawa magtatawba ang isang tao sa kanyang bisyo, dapat tanggapin niya na yung bisyo, haram yun. Hindi yung ipangangatwiran pa niya, hindi, makro lang to, makro lang. Pero araw-araw ginagawa. Hindi inaamin, hindi ito haram. Magpakita ka sa akin, sabi nila, yung mga pilosopo minsan, magpakita ka sa akin ng verse sa Quran na bawal ang shabu. Di ba? Hanapin mo yung salitang shabu niya. So yung sinasabi nila, yung smoking. Magpakita ka ng ayat sa Quran na yan ay pinagbawal. Mga pilosopo, ganun sila. Hindi nila inaamin na yun ay haram. Kaya mas mabigat yung pagkakasala. Tanungin din natin sila. Magpakita kayo ng ayat sa Quran na halal ang bagay na yan. Ibalik yung question. Sinasabi nyo na walang dalil sa Quran, kaya yung ginagawa na bawal yan, walang dalil na pinagbawal. Kayo ang magpakita kayo ng dalil na inutos yan ni Allah na pwede gawin yan sa Islam. Wala din silang may pakita. Di ba? So kailangan ng kapatid sa Islam, kung meron ba tayong mga nagawang mga pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang, humihingi tayo ng kapatawaran kay Allah. Kung magtatawa tayo, dapat aminin natin na yun ay pagkakasala dahil kabilang yun sa kondisyon upang tanggapin ni Allah yung ating mga pagbabalik loob sa Kanya. Kasi kung hindi natin tatanggapin, ibig sabihin, merong pagmamalaki. Hindi mo tanggap. Parang punta ka sa doktor. Paano ka gagamutin ng doktor kung ipipilit mo na wala kang sakit kahit ay hihirapan ka na? Di ba? Inuupo ka na, hindi ka na makain kasi sabihin mo sa doktor, wala akong sakit. Hindi mo tanggap kung may sakit ka. Paano ka magagamot? So, kailangan aminin natin sapagkat yan ay kondisyon upang matanggap ang ating tawbah, tayo ay magpakumbaba at tanggapin ang ating mga pagkakasala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagfirmi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kaya patawarin mo ako ya Allah sapagkat wala nagpapatawad sa mga kasalanan maliban na lamang sa iyo o Allah. Maliban lamang ikaw o Allah. Ito yung ganap ng tiwala ay tawakkul kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kapatawaran ay ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang pagkakaroon dito sa kanyang mga alibin. Inshallah, mga kapatid sa Islam, nawa ay napulutan ng aral ng bawat isa sa atin. Itong halip na ito ay dinuro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Ahmad at saka si Mark, inshallah, susubukan natin tanungin sa mga susunod na gabi dahil baka sa ulo na nila, ano po, yung mga bigyan na ating tinatalakay. Okay ba? Inshallah. So yun po ang tinatawag na Sayyidul Istighfar. Ulitin natin, yung pagsabi nito sa umaga after Fajr, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag binanggit mo ito,
at tinagdan ka ng kamatayan sa maghapon na iyon, hanggang sa sumapit yung maghrib o sa gabi, ay ikay papasok sa Jannah. At binanggit mo naman ito sa hapon, at ikay dinagdan ng kamatayan sa gabi na iyon hanggang sa mag-umaga, ikaw ay papasok sa Jannah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduk, wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Inshallah, meron na naman tayong assignment na papatong-patong na natin mga assignment. Subalit, inshallah, tulad na nabanggit natin, kung magsusumikap tayo, ikhlas tayo para sa Allah, ay tutulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, dito na lang ipagpamanhin kung medyo bumaba dahil nga gusto natin matapos ito at sa mga susunod na gabi ay wala tayo ito. Subhanallah wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.